We are in the house of the sister of my mama and the house of my cousin. It's the birthday of my cousin also, Edward. So let's go here and see the family. In the bed, Lord, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Unsa daw? Ay, unsa ka atong mga benepisyo nga atong ihatag? Atong ihatag sa Dios sa mga benepisyo. Kira, ini. Unsa ang mga atong naangkon ang benepisyo nga atong ihatag sa Dios? Pasalamat o pagdahi. Pasalamat o pagdahi, tama. Sa iyo pipo na to, naman. Angay ato pasalamatan sa Dios sa mga benepisyo, sa mga benepisyo nga ato naangkon tibuok tuig 2024. Ang atong ginhawa. Atong ginhawa. Sa patay ni? Sa ba? Pagtanaw. Pagtanaw. Sa ba? May panglawas. May pang... Oh, yes! Model! Ma'am Aileen? Aileen? Isa man amin di... Mau na to. Meron. So, dakihan kayo para magpasalamat sa Diyos. Itong Sunday, di ba na give thanks in everything give thanks for is the will of the blessing kini mga pagdamon grabe oh may mga putas may mga usahan tas angayan na atong ihatag ang mga pasalamat sa Diyos labaw sa tanan ang atong kinabuhi. Yes, everybody say thank you Lord. Thank you Lord. Nadungga na sa anghel, nadungga tanan nga magawa sa atong ngabil ang Diyos na kadungpa. Praise the Lord. Wow, garang gabi. Praise the Lord. Happy birthday. Happy birthday, guys. Wow, praise the Lord. Happy birthday. Ay, wow. Apil na lang, apil. Grabe, no? Grabe, karong gibuhat ako. Big thanksgiving to the Lord. Birthday. Praise the Lord. Birthday. Amen. O, nahimaman ko na to, naguyog na to si Ice. No? Praise the Lord. So, tonight, natay surprise. Natay surprise. Nga, wow, sa inyo na-una. Wasan sa tunong na. Yeah, it's a surprise, eh. Na ay gusto magpasalamat karong gabi. Ay, yan. Siguro, si Edward, kunyara ka? Tama. Di ko sama ka di na siya. Pero pwede ba siya ay special na tao na gusto na kong muhatag o kapasalamat. Amen. Amen. The granddaughters and grandsons of my Tia Yuli and Tio Edie are all here. I see that these grandchildren are also enjoying the blessings from the Lord because their Lula and Lolo are serving God, accepted the Lord as their Savior. So ako i-welcome, praise the Lord, Sister. Wow! Yay! I see Ice as a nice lady. She's the sweetheart of my nephew and this is her first time with us here. Bali, sobrang thankful lang po ako kay Lord na safe kami nakapunta dito and sobrang happy and thankful po ako na masaya po yung family nyo. I'm very welcoming po. I think isa po sa pinagdadasal ko ever since is kung sakaling mag-aasawa ako, yung in-laws ko, mababait. Kasi po sa tingin ko, napaka-importante ko. So, yun lang po. Sobrang very good po, Lord. Wala po akong ibang hihilingin. Puro salamat. Salamat. Recently po, may mga dalawang bagyo na dumating sa Bicol. Buti po, naman sa akin nasaktan or bahay. Salamat din po kami na naging instrument kami dyan. Nakatulong sa iba. With everything considered, sobrang thank you. Pasalamat po talaga. And looking forward po ako na
mas makilala po kayo lahat. Amen. Everything happens for a reason, naniniwala po ako doon talaga. And meron po dahilan kung bakit kami nakakilala dyan. And ngayon po, nakilala ko na po kayo. Di ba ikay po nung namita to si Ice? Amen. Tama itong isutin niya na mayroong mga dahilan o purpose ang Panginoon sa atin. Amen. Ngayon, sige, puros Ginoo nga, imposible alang sa tao, pero way imposible para sa Diyos. Siya magkahanay sa mga panalangin, kay siya lang ang sayod kung sa atong future. God knows our future. Kaya importante lang, stay, faith in God, trust in Him. Sa pagsugod ng high school, sa mga isulti mo, ano? Kaya nga, high school pa, na-save siya, natinulog ka. Ito na nga, yan ay ang panalangin para kang Diyos. So, muna ingon sa Ginoo bitaw nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, yan una, Jesus Christ, ang kaluwasan, nangalagad siya, o ang tanamutan, mga benepisyo, i-prepare na sa Diyos sa ito naman. So, praise the Lord. Salamat sa Diyos. Amen na nga sa inyo. No? Amen. Importante lang yun. Unahon na ito ang Diyos sa kinabuhi sa mga pagawangkon. Kaya balo ko nga ang Diyos mismo na kay balo sa inyong future. Ang palagpakan na rin, praise the Lord. Amen. And I'm so glad that This is the son of my cousin who's already a pastor. Idol Ray. God bless. si Ice kasama natin. Actually, last time or last year or last 2 years ago, di ba sabi ko sa iyo, Lo, na hindi forever divine na ganito yung setup natin. Hindi, whether we like it or not, may mga tao talagang nag-isa. We don't have any assurance, amen, pinanghawakan natin na buhay pa tayo next year. But still, amen, I am so blessed, I am so glad that tonight, we gathered here again. Hallelujah. Complete, pero hindi lamang complete, but nadagdagan pa. Diba? Last year, sabi ko, baka next year hindi na tayo kompleto. Pero ngayon, kompleto pag pinigay ng ating Panginoon, dinagdagan pa ng isa. Wow. Amen. And that's we are so happy. Ganito pala yung setup sa Ice. No? Kasi ako personally, di pa ako nakapagdala ng girlfriend. Ganito pala. Ganito pala mag-welcome. So, next year, Lord willing, I'm gonna bring my girlfriend. So I'm very excited na tuloy na magdala next year. But this family, we are not perfect, but we love each other. Amen. Ito lang yung pinagmamalaki natin. Hindi man talaga tayo mayaman, mga kapatid, but we are rich in love. The same with God, Amen, who is rich in mercy and love and grace for us that we survived this 2024. Yes. Amen, with a grateful heart. And I'm so blessed as well na yung lolo natin at yung lola natin patuloy pa rin nagmamahalan. Patuloy pa rin. Amen, hallelujah. Blessed pa rin sila and nandito yung mga apo na parang lumalaki na. Amen. And siguro pag itatabi siguro tayo lahat, dili mailhan ba kung kinsa ang tigulang. Amen. Because the body type, no? I don't know, siguro yung body type ganito talaga. Amen. I don't know kay Adam. Amen. Praise the Lord. But, no? So much for that. I'm just so blessed and I'm just so happy na kompleto pa rin tayo and papasok tayo sa bagong taon. Amen. With full of joy, full of happiness time. Amen. 2024 roller coaster ride, right? No? May mga pagsubok, may mga pinagdadaanan, amen, may mga
almost nang sumuko, may almost nang bumitaw, may almost nang mag-surrender. Amen. But I thank God that we are able to continue. Sabi nga ni Apostle Paul, I am what I am because of the grace of God. No, it is not about our ability, about our status, or about how bright we are, but it is all about the grace of God. Wag ilain. Kung wala tayong ipagmamalaki, it is just all about the grace of God. It is the thing that we are holding on, my son, the grace of God sa ating buhay. So 2024, full of troubles, full of sacrifices, but I believe it is also full of happiness, full of joy. But sabi lang ng isang pastor that there is a message of pain. Now, kung atin sigurong titingnan from January, ilan siguro yung problema natin, Ate Delen? January to December, no? Puno ng problema. Puno sa problema. Wala talaga yung parang masasabi natin that this month of February, birthday ko, okay yung walang problema darating. No, whether we like it or not, problems will always be here in this world. That's according to the book of John, Gospel of John, that in this world, there will always be full of troubles, full of problems, hardships. But sabi ng ating Panginoon, be of good cheer, for I have overcome the world. Amen. And we have different kinds of problems that we are facing. I believe may pinsan there, rain, ano na po na siya problema gigatuba. Right? I believe this year, morning year na napansin ko siya na yung mata niya, I thought nag-away sila. But I really thought na nag-away kayo, pero sa K-drama lang pala yung reason. Amen, kaya umiiyak siya. Si Adam, ano na po yung problem? Amen. Although, whatever ages that we have, ano lagi problem? No, hindi na mawala mga son. But there's a message of pain. Amen. What is the message of pain? We only feel pain when we are surviving. When we feel troubles, when we feel scars or wounds in our life, or may mga sugat tayo, isa lang ibig sabihin niyan, we survive. That's why kung titingnan natin yung masarili natin, although may mga skincare tayo or whatsoever, but deep inside, or in spiritual matter, mga ison, or even our soul, we have a lot of scars, kumbaga, no? Kumbaga, nagkagit mga samad ba? Ako din na. Lalo yun, no? That's reality. Madami tayong sugat na naghilom. But when we look at that scar of our life, amen, we can only say, this scar, this is for this kind of problem, but I survived. So that's the important thing. Amen, that we have a scar, we have pain, we have wounds, but the conclusion for that is that we survive. Eh, kung wala na tayong makikita ng scar or mga peklat, isa lang ibig sabihin niyan, wala na lang survive ko. Amen, but because there's a wound that heals, amen, that healed brother, it means we survive. And that's a great thing that we have, that we survived the year 2024. Amen, na hawak pa rin natin yung buhay natin. Amen. Ayon sinasabi niya ng ating pastor kanina, amen, we are able to gather here because we still have a life that we need to thank God for it, mga son. That's why 2024, mag-goodbye man tayo. Amen. A lot of troubles, but I know and I believe there's a lot of lessons. Very importante. Kaya kung sunod na sa 2025, na wala tayong lessons na kuha sa 2024, sayang ang mga pain ba? Sayang yung mga troubles na pinagdaanan natin. But I believe that year is full of lessons. Mga learnings, amen, mga understanding, mga knowledge na kailangan nating isabuhay, mga kapatid. But there's a verse, only one verse, mga kapatid, yung sasabihin ko, amen, tonight for us. This is an assurance from God. Amen. One of the key verses, or one of my very favorite verse, Jeremiah 29 verse 11. Sabi ng ating Panginoon, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Ito yung plano ng ating Panginoon. Amen. To give us peace. This is the greatest thing that we need. In 2025, please include this in your prayer that we want peace.
And everybody say, we want peace. We want peace. Kahit marami kang pera, kahit may mga kayamanan kayo, walang peace, wala pa rin kwenta yan. No? Amen. Kaya sabi ng isang pastor na nagkasal, mag-unsa man ang lechon, mag-unsa man ang crispy pata, amen, kung ayaw mo yung katabi mo, or yung parang i-hate mo yung katabi mo. Pero pag may saging, pero loving, amen, hallelujah, okay na okay yung kaya. So, amen, this is what we need, a peace in 2025. Amen, yung tapat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, I want peace in 2025. I want peace in 2025. Peace. Money will follow. Money will follow. Sometimes money, may peace. Dapat kidding aside, sumpay na. But kidding aside, peace is really important in our life. Now, we want to go home, amen, because we find peace in our home. Pero pag walang peace sa bahay, ayaw natin umuwi. We hate to go home pag walang peace, mga kapatid. But this is the thoughts, or this is the plan, amen, of God sa ating buhay, mga kapatid. Amen. Thoughts of peace and not of evil, and to give you an expected end. Amen. O pagbibigay ng mga bagay na hindi natin expect. Or some of us, masasabi natin, hindi natin deserve. But God will give it anyway. That's the plan of God. Amen. In Job chapter 42 verse 2, sabi ng ating Panginoon, amen, no purpose of God or no plans of God that can be thwarted. What do you mean by thwarted? Sa mga students, do you know any thwarted? Ha? Thwarted. Adam? Stop, yeah. Or can oppose. Yeah. Amen. Kumaga sa Bisaya, pag ang Diyos may plano, nagalugin ko na, pag ang Diyos may plano sa atin, kahit sino pa yan, walang makababag. Right, no? Walang maka-oppose goal. Amen. If God will bless you, no one can oppose that. If God will heal you, no one can oppose that. If God will bless our Aguilar de la Cruz, amen, Alcover, Mahadukon family. Of course, we're also included there. Amen. This is the greatest thing that we have, mga kapatid. That's why there's a prayer, Lord, thy will be done. Because if our will be done sa ating buhay, mga kapatid, a lot of people can oppose that. Or even ourselves can oppose. But if God, amen, will do the plan, kahit sino, walang makaka-oppose. Hallelujah! That's why in 2025, sabi ng ating Panginoon, God already declares, Pastor, that He will give us peace, He will bless us, He will heal us, He will comfort us, whatever, amen, happens in 2025, mga kapatid, I believe, and God will declare it, amen, and I will declare it, kaya ang atong pamilya will stick together. Praise the Lord! This is what we need to have, mga kapatid. Amen, that's why when we do something, when we pray, amen, it is not just wishing, but we declare. Because wishing, it is something that is hard to attain. Or mahirap ko i-look up yan sa dictionary. Something that is unattainable. Or mahirap ma-attain. But when we declare it in the name of Jesus Christ, kahit imposible pa sa tao, nothing shall be impossible with God. That's the thing that we are holding, mga kapatid. When God declares it, no one can oppose. Amen. When God declares, amen, God, at Atitayni will be blessed 2025. Bisa kung saan pa mong pugos na Atitay, kapugnan ka, digin may kapugong. Amen. If God will provide a financial blessing kay Ate Dilin, bisa kung saan pa mong ampo Ate Dilin nga digin ka, di kayo sa Ginoo, di ka kapugong na. Because when God says, amen. Because that's the promise of the Lord. What's the best about promise? What do you think? What's the best about promise? Is it the promise itself or the promise giver? Giver. The giver. Even the promise can be good. Okay ang promesa. For example, sa mga pinsan ko, pag-promise ako na pag sila ikakasal, magbibigay ako ng lechon. Yay. The promise is good, right? Gusto niya promise, right? Even every birthday, may lechon. Okay ang promise, great ang promise. Pero the thing is, it is me who gives the promise. Kumbaga, anytime I can fail that promise, I can break that promise.
So the promise is good, but when God promised, no one can fail. When God promised, amen, God, two things na di kayang buhaton sa Diyos. Amen, to change and to lie. It is a biblical way. Two things that cannot, amen, that God cannot do. Amen, to change and to lie. So when He promised something in our life, He will surely do. Wow, praise the Lord. Amen. And kaya natin kinabuhi karon, Brother Jen, we are already enjoying the promises, amen, nga gihatag sa Dios sa ato ang lolo. Kumbaga, nag-ani na lang siya ba? Tungod dahil sa pagkakabait ni Lolo, dahil sa pagka-prayerful ng ating Lola, we enjoy the promises. That's right. Why, every time, amen, sa mga pinsan ko, every time that we are already blessed financially, we will not always forget, amen, our Lolo, our Lolas, our aunties. Okay ba? Amen? Kung i-bless na sa Ginoo, hindi ka tumalintan niya atong lulong-lula, ang atong nanay, ang atong auntie, hindi ka tumalintan. Amen? Kaya kung i-bless na, bunga na nasa ilahang mga pagkakataon. Amen? This is the promise of God to Abraham that I will bless you and your generation to generation and to generation. This is the promise of God. Amen? So I believe when God bless our lolo, God bless our aunts and our parents, He will surely bless us. Malapakan natin ang ating. Amen. So, we will enter, amen, the 2025 with a declaration in our life that God is about to do something greater than we expected this coming year, 2025. Pwede bang tingnan nyo, I am blessed. I am blessed. Amen. Tingnan mo dapat, you are also blessed. You are blessed. Meron ba? If I am blessed, sabihin nyo, if I am blessed, If I am blessed, di ka kalimtan. hindi ka kalimutan. But if you are blessed, But if you are if blessed, you are blessed, ayaw mo kalimot. ayaw ko kalimot. So, wala kang pinag-ulit sa'yo. Okay, praise the Lord. Atong pinagpakan ng Diyos. Wala akong kalibay ba? So, karon, gusto na atay kadasig kay nakabatita sa Word of God. Ay, importante ang Word of God. Muna niya, man shall not live by bread alone, but by the Word of God. So, nabusog ka sa spiritual na bahay. No? Tama ito yung disulti. Kung ang Diyos magpanalangin na ito, huwag may makapugo. Kamu nga, nakasugitan mo na sa among life. Diba, tiyak? Di ba may dato? Pero yes na. Yes. Oo. Tumaos sa mga sa listo na di mga dato. Ako kung ako 1,000, di dato mo. Piling ko dato ka ko eh. Kaya wala niya dato ka ng kamilyo mo ito. Nanumbranan. No, ato. May sumparanan eh. So, joke lang, no? Pero, di maayo, praise the Lord, kung ang Diyos ma-bless na kamu, hindi kayo wala medyo lisod na yung life na nila. Well, sakto-sakto lang ang pamasahe, pero someday, somehow, i-bless nila. Yes. Oo, i-bless nila. Kaya nga no, ang saad sa Diyos eh, the fourth generation from Abraham, Isaac, hangtod na. Right. So kung si Papa, si Mama i-bless, maapipo na sila. Yes. Maapipo me. Right. Muna nga, bless ganit ko sa akong wife, ha. Wow. Pag-anton niya, praise the Lord. Baby wife. Baby wife. Oh. Yun. Hindi lang mo kayo na yung mga panalangin na gigan sa Diyos. Kung ang Diyos buha ka, si Ate Edith buhatag po. Ala. Panig. Kasi na-surprise ito, di magputos. Grabe. Asa mo naman kami? Naningin na siya gaw. So, thank you, no, praise the Lord. Palagpakan natin ang Panginoon. I'm very happy, masaya ako, no, tonight, praise the Lord. Nai ko yung versikulo, for what is man profited, that he shall gain the whole world and lost for his own soul. Mag-unsa man ang bahalin, mag-unsa ka sa lapi, ang kwarta, kung nawala ka sa Diyos. Huwag ka lipay. Sama itong sunan niya, ay kwarta ka niya, wakay peace. Kung bisa ko lang, kwarta na kay peace. Kung sa'yo lisod kayo na. Di ba? So, ang ako lang isunod sa inyo, wala ko nang promote sa akong reliyon, kinamati mo ng reliyon. Usa lang, seek ye first the kingdom.
Ano lang? Kung sa'yo mo rin, ganito kasi kusimahan. Pray ka dito, ambo ka dito. Dahil ka ang Diyos. Ano? Wala akong promote akong UPC, Pentecostal. Yan na, dapat ang mga reliyon na nga. Oo, hindi na. Hindi na tumagpad ng reliyon. Ay, ang reliyon. Pero ang importante ang atong relasyon sa Diyos. Pag ampunin mo, pagpili mo ang presensya niya, that's good. Malipay ka na. Ako nabatsa ko ng presensya sa Ginoo. Lamig kayo ang presensya sa Ginoo. Kung yung tanaw mo, ito yung patapasukan sa bagong tuig, ang mga kaayuhan dito, balong isong tinapon, the benefits. Kung saan natin ikahatag sa Diyos, sa mga benepisyo, naghahatag sa ato, sa end time, di ba? Kapilangan ka, nakawalakihan. Oo, sabi siya. Before sa niya, before sa iya. Hindi ko sikat nga na yung milagro. Tungkol siya pagtuo, ito ba? Siya sa Diyos. Ako iba naman sa ito eh. Before sa opera sa dali, Lord, please, ikaw o Diyos nilagabang ka tayo. Wala. So, ang imong pagtuo, amen na imong yatay sa Diyos. So, daghang mga aray na pasalamatan sa Diyos. Sa imong kapuriyon, sa imong tago. Maaari hindi ako ng gano'n, paralyze ko, kaya scars. Pero, I can't preach. O, si Misa, bumalik yan. Wala sa tinod. Pero, tungkol niya, nakaabot ang pulong sa Diyos ni Ining Balaya. Hindi na yung Misa Diyos si Pastor Ray, gusto niya daan pumipon. Lain-lain na kaluwasan, lain-lain na mga reliyon. Ang importante din, ang atong relasyon. Iunsa na ito pag-alagad ang Diyos. Kung iunsa na ito pag-ampo. So akong ikuan, hindi ako mapawa ko, no? Nagkul kayo sila, pero unahan ko yung Ginoo, ampo ko yung Ginoo, niyang buhat ay mo, di ta magkapuol, pagbuhat o maalam. Maunang isultin ako kang Edward niya. So, what? Kung imong ibuhat ng iadto, imong maalam. Ako sa kailan muna, sa ingat ko. Katong magagagmay ni mong tabang, kasi wakay na sa imo. Pero dako na para sa amo. Sa Lord. Smile. Say Merry Christmas, Happy New Year.